May dalawang magkaibang larangan ang digmaan sa Ukraine. Una ay ang matinding digmaan ng ubusan sa labanan, kung saan daan-daang libong sundalo ang naglalaban sa mahigit 1,000 milyang harapan. Ang pangalawa ay sa himpapawid, kung saan parehong binobomba ng magkabilang panig ang isa't isa, gabi-gabi gamit ang mga long-range na missile at mga pulutong ng drone. Ang halos tuloy-tuloy na pambobomba ay layong magdulot ng matinding pinsala sa kalaban upang hindi na magpatuloy ang digmaan anuman ang progreso sa lupa. At dahil sa layuning iyon, sa 2025, nagsimulang ituon ng Ukraine ang kanilang atake sa puso ng makinarya ng digmaan ng Russia. Tingnan natin kung ano ang nasa radar nila at bakit ito nagdulot ng malaking pagbabago. Ang dominasyon sa himpapawid ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng digmaan. Sa lupa, tila parehong panig ay kulang sa bilang o yaman para sa higit sa mabagal at madugong pag-usad. Sa pinakamainam na sitwasyon, sa kasalukuyang bilis ng pag-usad, aabutin ng mga taon, kung hindi man dekada, bago makamit ng alinmang panig ang isang tiyak na tagumpay sa teritoryo. Ngunit sa himpapawid, nakagawa ng malaking pagsulong ang Ukraine. Tinatamaan nila ang mga target sa mga okupadong teritoryo sa Donbas, Crimea, Kherson at Zaporizhia Oblast. At mas malalim pa sa loob ng Russia mula pa noong 2022. Lalo pang bumilis ang kanilang kilos noong maagang bahagi ng tag-init ng 2025 na may tatlong pangunahing target na kategorya. Una, tinarget nito ang mga pasilidad militar at mga lugar sa kompleks ng industriyang militar, gaya ng pabrika ng kagamitang militar o bahagi nito. Ayon sa isang kamakailang ulat na inihanda ng Ukrainian na website na United 24 Media, kabuuang 132 na pasilidad militar ang tinamaan noong 2025, kabilang ang 71 na pag-atake sa mga pasilidad ng kompleks ng industriyang militar, 25 na pag-atake sa mga lantad na pasilidad militar, at 16 na pag-atake sa mga paliparan ng eroplano. Iyan ay isang matagumpay na pag-atake sa isang malaking target militar kada 3 araw. Ang pinakatanyag at malamang na pinakamahalagang operasyon dito ay ang tinawag na Operation Spiderweb, na isinagawa noong ika-1 ng Hunyo. Nagpuslit ang intelligence services ng Ukraine ng dosen-dosenang drone sa Russia at binuo ang mga ito sa mga truck na may espesyal na launcher. Dinala ang mga truck malapit sa critical na airbase ng Russia, kung saan nakahimpil ang fleet ng strategic nuclear bomber, saka pinakawalan ang mga drone laban sa kanila. Lubos na nabigla ang mga Ruso sa pag-atake. Ang mga bomber ay nakapwesto sa labas ng walang proteksyon, alinsunod sa New START Nuclear Arms Control Treaty na nag-aatas sa US at Russia na iparada ang kanilang mga bomber sa madaling makita ng satellite surveillance. Pagkatapos ng kaguluhan, hindi bababa sa 7-95 at 2 22 M3 bomber ang nawasak o nasira, kasama na ang ilang transport at early warning na eroplano. 4 na airbase ang matagumpay na tinamaan. Valaya Air Base sa Irkutsk Oblast, Olenia Air Base sa Murmansk Oblast, Diaghilevo Air Base sa Ryazan Oblast, at Ivanovo Air Base sa Oblast na may parehong pangalan. Isa pang mahalagang airbase na tinamaan ng Ukraine ay ang Kanskaya Air Base sa Republika ng Adigir, ang mahalagang rear logistics hub ng Russian Aerospace Forces o VKS ay inatake noong gabi ng Disyembre 28. Hindi lang airbase ang tinarget ng Ukraine, kundi pati mga pasilidad na gumagawa ng kagamitang militar ng Russia sa buong taon. At naging epektibo ito. Noong Mayo 28 halimbawa, tinarget ng Ukrainian Special Operations Forces at Intelligence Services o SBU ang planta ng Kronstadt sa Dubna sa Moscow Oblast. Bilang tagagawa ng Orion, Inovdets Grom at Helios drones, bukod sa iba pa, ang problemadong planta na dumaranas ng samot-saring suliraning pinansyal sa ngayon ay isang mahalagang bahagi ng produksyon ng UAV ng Russia. Sa parehong gabi sa lungsod na iyon, tinarget din ng mga unit ng SBU ang Raduga plant, tagagawa ng mga cruise missile gaya ng KH-101, KH-555, KH-69 at KH-50 MK mga misil na regular na ginagamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Sa isang maapoy na gabi para sa industriyang militar ng Russia, lalo na sa Moscow region,
Tinarget ng UAV forces ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Angstrom plant na gumagawa ng microelectronic component na gamit ng militar ng Russia. Kalaunan, noong Hulyo 26 na iulat na tinamaan at nasira ng mga drone ng Ukraine ang dalawang gusali sa signal plant sa lungsod ng Stavropol. Isa ang planta sa pangunahing tagagawa ng Russia ng electronic warfare equipment, gaya ng radar, radio navigation, at remote-controlled radio equipment. Pangalawang pangunahing target ng long-range strike ng Ukraine ay mga logistical na target. Kabilang dito ang 30 strike sa mga electrical substation, 28 strike sa logistics infrastructure, at 15 strike sa mga pantalan ng Russia. Ang lungsod ng Belgorod, pinakamalapit na malaking lungsod ng Russia sa Ukraine, ang pinakatinamaan ng matitinding strike sa electrical infrastructure. Tinamaan ng Luch substation noong Oktubre 5 na nagdulot ng malawakang blackout. Noong Setyembre, 28 inatake rin ang Belgorod Thermal Power Plant at mga substation na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa higit 500,000 tao. Ang lungsod ay 2 beses ring nararanasang mawalan ng ilaw noong unang bahagi ng 2026 at iniulat na walang mainit na tubig sa centralized heating system hanggang Abril o Mayo. Bukod pa rito, ang Novobryansk substation sa rehiyon ng Bryansk at ang Oryol Combined Heat and Power Plant sa Oryol ay iniulat na tinamaan ng mga Neptune missile noong Oktubre, 31 na nagdulot ng pagkaantala ng kuryente sa lugar. Karagdagang mga pag-atake sa mga substation at iba pang pasilidad ng kuryente ay naitala rin sa Vladimir, Smolensk, Voronezh at Tambov. Sa pag-atake sa lohistika, nakatutok ang mga puwersang Ukranyano sa infrastruktura ng riles. Paulit-ulit na pag-atake sa mga riles sa Rostov Oblast, Leningrad Oblast, okupadong Zaporizhia, pati sa Oryol, Voronezh at Bryansk ang nagpabagsak sa mga tren ng militar at gasolina na nagdulot ng pagkaantala sa paggalaw ng tropa at kagamitan. Noong Nobyembre 13, isang malaking sabotahe sa Trans-Siberian Railway ang pansamantalang humarang sa mahalagang ruta ng lohistika. Target din ang mga tren ng Rusya na may dalang gasolina at supply ng militar. Noong Mayo, tinarget ng Djur Special Forces ang isang gumagalaw na tren ng gasolina ng Rusya sa Zaporizhia gamit ang OWA UAV drones. Noong Hulyo, isang tren na may gasolina, pampadulas, at kagamitang militar ang nawasak sa Rostov Oblast. Noong Agosto, napadiril ng atake ng Ukranya ang mga tren ng gasolina malapit sa Tokmak at Jankoy na nagputol ng supply sa Crimea. Hindi rin pinalampas ang mga istasyon at sangandaan ng tren ng Rusya sa pagitan ng Hulyo at Agosto lamang. Halimbawa, tinamaan ang South Station sa Rostov Oblast, Surovikinov Station sa Volgograd Region at Jankoy Station sa Crimea. Nasira ang linya ng kuryente, nahinto ang trapiko, nasuspinde ang kargamentong militar at naantala ang mga ruta ng supply. Tinamaan din ang traction substation at relay cabinet sa Rostov, Volgograd, Voronezh at Krasnodar na nagdulot ng automatikong pagpatay ng kuryente at malawakang pagkakaantala sa mga riles. Ang mga pag-atake sa mga daungan ng Rusya ay nakatuon sa mga imbakan ng gasolina at pasilidad ng pag-export ng langis sa Dagat Itim at Dagat ng Azov na mahalaga sa enerhiya, hukbong dagat at operasyon sa lupa ng Russia. Ang pinakakapansin-pansin sa mga iyon ay marahil nangyari mismo sa pagtatapos ng taon nang salakayin ng mga drone ng Ukraine ang mga tangke ng produktong langis sa daungan ng Temryuk sa Dagat Azov noong araw ng Pasko. Nasunog ang 2 malaking imbakan ng gasolina sa katimugang daungan ng Temryuk. Tinupok ang 2,000 talampakang parisukat na lugar 6 na linggo bago nito. Napinsala ng drone ng Ukraine ang isang imbakan ng langis at sibilyang barko sa daungan ng Novorossiysk, Krasnodar Krai. Napansamantalang nagpatigil sa export ng langis mula sa pinakamalaking terminal ng Rusya sa Dagat Itim. Sa katunayan, ang infrastruktura ng enerhiya ng Russia ang ikatlong target ng malalayong pag-atake ng Ukraine. At sa maraming aspeto, itong mga pag-atake na ito ang naging pinakamataas ang prioridad at nagdulot ng pinakamalalaking epekto. Ayon sa ulat ng United 24, noong 2025, tinamaan ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia ng 88 beses mga pasilidad ng imbakan ng langis ng 28 beses at infrastruktura ng gas ng 6 na beses.
Halimbawa, tinamaan ang Makhotchkala Oil Refinery sa Dagestan noong gabi ng Oktubre 21 na nagdulot ng pinsala sa processing unit na nagsusuplay ng gasolina sa Caspian Flotilla ng Russia. Noong Disyembre 14, tatlong refinery ang tinamaan sa iba't ibang lugar. Ang Afivsky Refinery sa Krasnodar Krai, isang pangunahing refinery na may kapasidad na 6.25 milyong tonelada bawat taon, ang Uryubinsk Oil Depot sa Volgograd Oblast, at ang Slavnev-Yanos Refinery sa Yaroslavl Oblast. Kasabay ng pag-atake sa Temeryuk Fuel Reservoir, tinarget din ng Ukraine ang Novoshoktinsk Oil Refinery sa Rostov Oblast gamit ang Storm Shadow missiles noong Pasko. Gayunpaman, may iba pang mga pag-atake na lalong nagpalubha sa kalagayan ng militar ng Rusya. Marahil ang pinakamatapang na mga pag-atake at yaong may pinakamalawak na pangmatagalang epekto ay ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil tanker ng Rusya sa dagat. Bahagi ang mga tanker na ito ng Shadow Fleet ng Rusya na tuloy-tuloy na nagdadala ng langis kahit may sanksyon ng kanluran. Sa loob ng taon, hindi bababa sa 11 tanker ng Shadow Fleet ang nagtamo ng matinding pinsala matapos atakihin ng mga drone o makaranas ng hindi matukoy na mga panlabas na pagsabog. Inako ng SBU ang 4 sa mga pag-ataking ito. Hindi rin nila itinatanggi ang iba pa. At malinaw na layunin nilang pababain ang kita ng Rusya mula sa pag-export ng krudong langis sa dagat. Nagsimula ang mga pag-atake sa mga tanker noong huling bahagi ng Disyembre 2024 nang lumubog ang Ursa Major, barkong konektado sa Russian Ministry of Defense, sa Mediterranean matapos ang ilang pagsabog. Nagpatuloy ito buong taglamig ng unang bahagi ng 2025. Nasira ang crude oil tanker Sea Charm noong kalagitnaan ng Enero, malapit sa Ceyhan Port ng Turkey. Naapektuhan ang Grace Ferry malapit sa baybayin ng Libya noong unang bahagi ng Pebrero. Ang Sea Jewel ay tinamaan sa Savona Port, Italia noong Pebrero 15, at ang tanker na Koala ay nasira dahil sa mga pagsabog habang nasa Ustlaga Port, Russia sa Baltic Sea. Bagamat hindi pa malinaw ang sanhi ng mga pagsabog, naniniwala ang mga eksperto na limpet mines, maliliit na pampasabog na may malalakas na magnet na kumakapit sa barko, ang posibleng dahilan. Habang tumatagal ang digmaan, mabilis na in-upgrade ng Ukraine ang naval drone nila at matindi nang pumasok sa labanan sa ikalawang kalahati ng taon. Noong Hunyo, sumabog ang crude oil tanker na Vilamura na pinamamahalaan ng mga Griego sa baybayin ng Libya. May dalang 1 milyong bariles ng krudo at kinailangang hilahin papuntang katimugang Gresya para kumpunihin. Makaraan ang 2 linggo, noong Hulyo 6 tinamaan ng 2 pagsabog na may pagitang 10 minuto ang Eco Wizard tanker na pinamamahalaan ng mga Griego. Noong Nobyembre 27 ang Mersin, isang Panama-flagged oil tanker na pinamamahalaan ng Istanbul-based Besiktas Shipping, ay nasira sa baybayin ng Senegal dahil sa 4 na panlabas na pagsabog habang nakaangkla malapit sa Dakar. Dahil sa pagsabog, napasok ng tubig dagat ang engine room kaya nagpadala ng distress signal. Agad na tumugon at nailigtas ang lahat ng tripulante nang walang nasaktan. Kahit hindi inako ng Ukraine ang pag-atake at itinanggi ng mga awtoridad ng dagat ang kaugnayan ng naval drone, base sa mga nangyari, malamang na ang Sea Baby maritime drones ng Ukraine ang responsable. Noong Nobyembre, hayagang ginamit ng SBU ng Ukraine ang Sea Babies para atakihin ang mga komersyal na barko ng Russia at napinsala ang 3 Shadow Fleet tankers sa Black Sea sa mga ataking inako nila noong ika-28 ng Nobyembre at ika-10 ng Disyembre. Sinundan ito ng drone attack sa isang tanker sa Mediterranean noong ika-19 ng Disyembre. Ang unang lantad at sinadyang pag-atake sa komersyal na barko sa digmaan. Pinagsama-sama, ang mga pag-ataking ito ay nagpataas sa bilang ng mga tanker ng Shadow Fleet na tuluyang napatigil o malubhang nasira ng Ukraine noong 2025 sa hindi bababa sa 11, kabilang ang 8 crude oil tankers. Ngayon, maingat na tinipong mga katotohanan. Sinuri at pinagsama sa makabagong pagsusuri, iyan ang inihahatid namin araw-araw dito sa The Military Show. Mag-subscribe ka na sa channel para laging updated sa tunay na nangyayari sa mundo ng digmaan. Ngayon, ang pagkawala ng mga tanker ay malaking dagok sa pananalapi ng Russia. Karamihan sa mga tanker ng Shadow Fleet ng Russia ay luma na
mga 15 taon na. At ang pagpapalit ng bawat isa ay aabot sa humigit kumulang 59 na milyong dolyar. Sa presyo ngayon ng langis, ang paglubog ng tanker na may 2 milyong bariles ng Russian Urals crude ay magdudulot ng higit sa 200 milyong dolyar na gastos para sa Russia. Ayon sa SP Global, noong Setyembre 2025, ang shadow fleet ng Russia ay binubuo ng 900 at 78 tanker na may higit sa 27,000 deadweight tonnage na kumakatawan sa pinagsamang kapasidad na 100 at 27 milyong deadweight tons o humigit kumulang 18.5% ng pandaigdigang oil tanker fleet. Sa unang tingin, malayo pa ang Ukraine bago makagawa ng epekto dyan. Pero, hindi lahat ng tanker ay gamit ng madalas tulad ng iba, ayon sa kasaysayan. Karamihan sa mga tanker na tinamaan ng Ukraine ay kabilang sa maliit na grupong madalas bumisita sa mga pantalan ng Russia, na ititinuturing ng Kyiv School of Economics bilang pangunahing bahagi ng shadow fleet ng Russia. Kung tama ang pagtataya, ang mga nasirang tanker noong nakaraang taon ay maaring umabot sa 10% ng fleet, na posibleng magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Hindi dito natatapos ang epekto ng mga pag-atake sa Russia. Malakas ang reaksyon ng insurance market sa pag-atake. Tumaas ng 300% ang rate para sa mga barkong dadaan sa Black Sea noong Disyembre at nadoble pa pagdating ng Enero. Bumaba ng 30% ang export ng Russian seaborne crude sa Black Sea. At ang Besiktas Shipping, isa sa pinakamalalaking operator ng tanker sa Turkey, kabilang ang Mersin at ilang iba pang barko na pinatawan ng parusa ng Ukraine, ay nag-anunsyo na hindi na ito magdadala ng mga kargamentong Ruso matapos ang pag-atake sa Mersin dahil sa hindi na kayang tiisin na mga panganib. Sa madaling salita, naging mas delikado at mas mahal para sa Russia na mag-export ng langis nito. Iyan ang pangunahing ideya ng mga pag-ataking ito na tinawag ni dating SBU Hepe Vasil Maljuk na kinetic sanctions upang gutumin ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng pagputol ng access sa kita mula sa langis at gas export. Noong nakaraang dekada, sobrang nakaasa ang ekonomiya ng Russia sa kita mula sa pag-export ng enerhiya. Kaya nasabi ni yumaong US Senador John McCain noong 2014 na ang Russia ay parang gasolinahan na nagpapanggap na bansa. Ang iba gaya nina Yuval Noah Harari, Denny Heck, at dating EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell ay pinalawak ang ideya na tinawag ang Russia na gasolinahan na may mga nuclear na armas o katulad na pahayag. Noong kalagitnaan ng dekada 2010, kalahati ng kita ng Russia ay galing sa pag-export ng langis at gas. Gayunpaman, unti-unting bumaba ang bahaging iyon sa paglipas ng mga taon habang pinalalawak ng Russia ang kanilang ekonomiya. Noong 2024 umabot sa 11.1 trilyong rubles o humigit kumulang 100 at 20.3 bilyong dolyar ang kita mula sa langis at gas, na kumakatawan sa 30% ng federal na budget, isang 60% pagbaba kumpara sa mahigit isang dekada na ang nakalipas. Opisyal, ang budget ng depensa ng Russia para sa 2025 ay 13.5 trilyong rubles o humigit kumulang 100 at 77 bilyong dolyar sa kasalukuyang palitan ng pera. Ayon sa ilang pagtataya, umaabot sa 16.8 trilyong rubles o 200 at 20 bilyong dolyar ang kabuang gastusin sa militar at seguridad, kapag isinama ang mas malalawak na kategorya tulad ng panloob na seguridad at mga classified na item. Sa ilalim ng pinalawak na depinisyong ito, tumaas ng halos 70% ang gastusin sa militar noong 2024. Sa ganitong antas ng paggastos, malinaw na hindi sapat ang kita ng Russia mula sa langis para tustusan ang gastos ng kanilang digmaan sa Ukraine. Kaya't ang pinagmumulan ng pondo ng gobyerno ay lumilipat na sa lokal na pagbubuwis at pinalawak na base ng pag-export imbes na umasa sa kita mula sa langis at gas. Noong 2025, lumaki ang pinsala sa kita ng langis ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Kaya't naging mas mahalaga ang pag-diversify ng kanilang pinagkukunan ng pondo, sabi ni Yevgeny Borovikov, Deputy General Director ng Mines. Umabot sa higit 13 bilyong dolyar ang direktang at didirektang
Pagkalugi ng sektor ng langis ng Russia dahil sa mga drone attack ng Ukraine noong 2025. Ang direktang pinsala sa pasilidad ng langis at gas mula sa drone at missile attacks ay higit 100 bilyong rubles o humigit kumulang 1.3 bilyong dolyar. At sa nawalang kita at hindi direktang epekto, umabot ang kabuang gastos sa mahigit 1 trilyong rubles o nasa 13.1 bilyong dolyar. Iniulat ng consulting firm na Argus ang matinding pagbagsak ng paghahatid ng krudong langis sa pamamagitan ng mga pipeline papunta sa mga refinery ng Russia na bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 15 taon. Noong 2025, tumanggap ang mga refinery ng Russia ng 200 at 28.34 na milyong tonelada ng krudong langis, 1.6% na mas mababa kumpara noong 2024. Ang kabuuang produksyon ng domestic refining ay bumaba ng 1.7% sa 262.3 milyong tonelada. Nahaharap din ang mga kompanya ng seguro sa Russia sa pagdami ng claim kaugnay ng terorismo at sabotahe. Ayon sa isang ulat noong Pebrero 2026 sa Russian na website na nakatuon sa pananalapi na Kommersant, lumampas ang mga bayad sa mga kategoryang ito sa kabuang halaga ng mga premium na nakolekta. Kinumpirma ni Alexei Kotoyansky, pinuno ng corporate underwriting at insurer na sa Glacier, ang katotohanan ito na nagsasabing ang loss ratio sa mga kaugnay na insurance portfolio ay tumaas ng 10 beses at hindi na sapat ang mga premium para matakpan ang dami ng mga bayad. Iniulat ng insurance broker na remind ang pagdami ng insidente at sinabing karaniwang pagkalugi sa bawat refinery attack ay 5 hanggang 10 milyong dolyar. Kung pagsasamahin, madali nating masasabi na epektibo ang mga kinetic sanctions at nananalo ang Ukraine sa digmaan sa himpapawid. Kasabay ng maraming parusa mula sa kanluran, unti-unting dinadala ng long-range strike ng Ukraine ang Russia tapuntong hindi na nito kayang pondohan o bigyang katwiran ang digmaan sa publiko at mga pinansyal na elite. Ang problema ay may dalawang panig na kasali sa digmaang ito sa himpapawid at nangangailangan ito ng mas matinding pag-iisip para makarating sa parehong konklusyon kapag tiningnan mo ang pinsalang dulot ng mga ganting atake ng Russia sa Ukraine. Noong 2025, ang laki ng gabi-gabing pambobomba ng Russia ay palaging mas malaki kaysa sa Ukraine. Kadalasan ay ilang ulit pa at lalo pa itong lumala sa ikalawang kalahati ng taon. Ito ay tugon sa mga pag-atake ng Ukraine noong tag-init sa mga pasilidad ng langis ng Russia na nagdulot ng kakulangan sa gasolina, pagbabawal sa export ng petrolyo, at pila sa gasolinahan sa iba't ibang rehiyon. Batay sa datos ng United24, nagpakawala ang Russia ng halos 2,400 misil at mahigit 100,000 drone sa malalayong pag-atake noong 2025. Parehong panig ay karaniwang may interception rates na higit 70%. Ibig sabihin mga 10,000 drone ng Russia at 200 at 40 misil ang tumama sa mga target sa taong iyon. Nakakagulat ang mga numerong iyon kumpara sa Ukraine, lalo na kung isa sa alang-alang ang laki ng Russia. Bukod sa mas maraming naitatamang atake ng Russia, 3 beses din ang laki ng populasyon at infrastruktura nito na nakakalat sa malawak na teritoryo. Kaya mas hirap ang Ukraine gumawa ng makabuluhan at pangmatagalang epekto dahil sa mahigpit na sensura sa mga resulta ng daan-daang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Mahirap matukoy ang tunay na laki ng pinsala sa infrastrukturang militar ng Ukraine na inaangkin ng Russia. Ang paggawa ng drone ng Ukraine ay napakalihim dahil sa takot sa pag-atake ng Russia. Sapat na itong magsabi ng lahat. Samantala, lantad at madaling makita ng mga drone operator ng Ukraine ang mga pabrika ng drone ng Russia, tulad ng Kronstadt at Alaberga. Habang usapin pa rin ng espekulasyon ang pinsalang militar, patuloy namang lumalala ang makataong trahedya dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa infrastruktura sa enerhiya ng Ukraine. Sa gitna ng taglamig kung kailan ang temperatura sa Ukraine ay kadalasang bumababa sa 14 Fahrenheit ay kapansin-pansin. Pagsapit ng Enero 2026, ang magagamit na kapasidad ng kuryente ng Ukraine ay bumaba mula
33.7 na gigawatts hanggang humigit kumulang 14 gigawatts, halos 1/3 ng antas bago ang pananakop. Kabilang ang pagkasira ng 70% ng thermal power generation, 50% ng mga hydropower installation ang nasira, at 40% ang tuluyang nawasak. Aabot sa 68 bilyong dolyar ang kailangan para muling buuin ang sektor ng enerhiya habang tuloy pa rin ang mga gabi-gabing pag-atake. Dahil dito, ang mga pangunahing bagay tulad ng kuryente, pag-init, tubig na lumalabas sa gripo, at gumaganang sistema ng imburnal ay naging mga luho na lamang para sa karamihan ng mga karaniwang Ukrainyano. Mahigit 600,000 residente ng Kyiv, halos 1/5, ang tumugon sa panawagan ni Mayor Vitali Klitschko na pakainin ang lungsod ngayong taglamig. Ang mga schedule ng emergency power ay ipinatutupad sa buong bansa sa loob ng ilang linggo na. At wala pang nakikitang katapusan, kung saan ang karamihan sa mga rehiyon ay masuwerte na kung makaranas ng 4 na oras ng kuryente sa isang araw. Tulad ng maiisip mo, napakahirap panatilihing buhay ang ekonomiya, lalo na ang mamuhay ng may konting ginhawa. Milyon-milyong residente sa mga lungsod ang ilang araw na walang init, kaya nagyelo ang mga dumi sa tubo ng maraming gusali. Dahil dito, napilitan ang ilang residente gumamit ng pansamantalang paraan, gaya ng buhangin ng pusa sa pag-CR. Ayon kay Maxim Bukmatov ng Desnyansky District State Administration, ito ay hindi kanais-nais, nakakahiya, at hindi maka-Europeo. Paghuhukay ng butas, portable na palikuran, paggamit ng plastic na bag at buhangin ng pusa, kailangan mo talagang mabuhay. Pumuputok na ang mga tubo sa Golosyevor at umaapaw ang dumi palabas ng bintana. Base sa dumaraming bilang ng mga protesta laban sa pagkawala ng kuryente ng mga mamamayang Ukrainyano at mga komento sa mga Ukrainian Telegram channel, dumarami ang mga Ukrainyano na nagdududa sa katinuan ng tumitinding long-range attack sa mga energy infrastructure ng Russia, lalo na't napakabigat ng mga epekto nito. Ang mga Ruso, maliban siguro sa Belgorod, ay hindi nararamdaman ang epekto ng air war tulad ng nararanasan ng mga Ukrainyano. Magdudulot ba ng pagbagsak ng Russia sa 2026 ang economic at kinetic sanctions, pati ang stagnation ng militar, gaya ng tinalakay sa bagong video? Ang mga hukbo ng nagyeyelong Ukrainyanong armado ng mga bag ng gamit na buhangin ng pusa ba ang magtutulak sa pamahalaan ng Ukraine na tapusin ang digmaan sa di kanais-nais na paraan? Mag-subscribe sa channel na ito para manatiling updated habang nagbabago ang sitwasyon at hindi ka mahuli. Salamat sa panonood.